Hello guys! Welcome back again po sa ating munting channel. Kalinga Pongski po. Hello po sa inyo. And ngayon po, may gusto pa akong ipakita sa inyo na ang bagay na pinagkatiwala, pinagkaloob sa atin. Binigay, madaling salita, ni Kalinga Prab. And gusto ko siyang i-present po sa inyo. And bilang appreciation na din sa kagandahang loob. Isa to sa mga nagpapakita na mabuti ang kalooban ni Kalinga Prab. Siguro may sentimental value to para sa kanya kasi alam ko healing niya din to before, and also ginagawa niya talaga, passion niya ito. So ayun po, samahan niyo po ako and pasilip ko sa inyo kung ano may mga bagay na ito. Let's go! Tara guys! Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. So yun nga po, welcome na welcome kayo dito sa ating munting tahanan. So ngayon to, kwento ko sa inyo kung paano nga ba na kuha o paano nga ba napunta sa amin. Actually sa amin kasi hindi lang ako. So kasama ko po dito si Bro, si D. So way back last year, anong month ba yun? Parang nasa October ata. Ay, de. Parang nasa May or June ay ano po, pinaalam namin itong mga bagay na ito. Yung mga painting, ayan, sabihin na lang painting na nakita namin ni Bro, ni D, Kalingap D, sa coffee shop. So nakita namin na nakatambak na lang siya, na parang walang gumagamit. So since ako artist, ako nagpe-paint din, nagdo-drawing, so parang paint para sa akin makita yung mga art piece na nasa isang gilid lang. So pag hindi siya na-display, so ang ginawa namin ni Bro, since naka-apartment pa kami noon, sobrang plain kasi nung apartment, nung bahay. So sabi namin, what if hingin natin kay Kalinga Prab yung mga paintings, di naman gamit, di naman display, nasa gilid lang nakatabi. So paalam natin kung pwedeng gamitin namin kasi pang display. And ayun, sa kabutihan ng puso ni Kalinga Prab ay pinahintulutan niya tayo na kunin yung mga painting na yun. And ayun, which is kaya yun naging dahilan din na nadala punta sa amin. Yung iba na sa akin, yung iba din na kay Bro. So yun guys, ito po yung pinakauna. Ito, yung painting na ito. Kung makikita nyo, pakalaki. Malaki. Hindi, ano siya, kumbaga tunay na masterpiece. Kumbaga mga ganitong painting, hindi basta-basta pinagkakatiwala. Bibigay lang. Pero ayan, si Kalinga Prab, binigay niya sa atin. And knowing na Kalinga Prab may painting, and ako may din sa arts. And yun, may may connection pagdating sa ganyan. So kung makikita niyo po dito, ano po talaga siya, talagang hindi siya AI generated kasi uso na ngayon AI, talagang painting siya. And makikita nyo pa lang yung painting, may kwento na agad. Ito, mostly makikita natin siya sa mga bata ngayon, diba? Ito, nag-iigib ng tubig sa ilog. Kasi, syempre, biruin mo, tubig, sino yung mga nakagripo dito, nakanawasa, diba? Pero ito sila, sa yung mga ginagamit ng tubig. Siguro picture to siya, nakatutong buhay siya, tapos pinainting lang. Pero stick, ang ganda. Yung una ko itong nakita, talagang pabilib ako. Sabi ko yung shading, shadowing, syempre, medyo din ako. Medyo pagka-awkward lang sa angle nung nung daan. Siguro kung ganyan yung bata, dapat medyo siya. Pero okay. Goods. Nakaka-related pero okay siya. Ewan ko kasi pero base sa Permad signature dito, yung parang hindi naman si
Kalingap na ba ang gumawa nito? Parang ano lang, siguro binigay sa kanya or nakuha or binili niya. Hindi ko alam. Pero kasi yung nakita po namin ito ni D sa coffee shop. Feeling ko makakatulas yung isa, papakita ko may anong nangyari. Feeling ko kasi masisira siya. So, kaysa sa masira na lang, pinili natin na minabuti natin na dalhin na lang para may lagay sa display na natin sa bahay. So, ang ganda siya. So, pauna. Ewan ko ano pa ang title niyan. Kasi yung mga painting ngayon may mga title eh. So, yan. Siguro The Water Boy. Dito naman tayo sa isa. Ito, may kwento din. So, ito po, una namin napansin dito. Ano yan? Wala napansin namin dito, kaya gusto talaga namin siyang i-keep. Is ito. Makikita ninyo, parang hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro dahil na lang din sa na-stuck siya, inanay, I think. Kasi parang may mga anay dito sa ano. Pero okay pa naman siya. Tapos, ayan, may kwento din. Buhay talaga ng Pilipino, no? Mga pamumuhay ng mga Pinoy ngayon. Uling, nangangahoy. Yan. Ito, na-experience ko na mag-apat ng uling sa likod. Dati, nagbibenta kami ng uling. Hanap kami ng uling na papa. Pasan-pasan sa likod. So, display ko na lang dito, tinakip. Kasi ito, open ito sa likod. Kwarto yun doon. Para matakpan na lang din kasi wala siyang bintana. Katulad ng ibang bintana. So, yung ginawa namin is tinatakip na lang siya. Kasi malaki siya eh. Ganitong painting siguro, di ko alam kung magkano. Siguro naglalaro ito ng... Di ko alam eh. Parang 20K. Kung may alam po kamo. Kung may alam po kayo, comment nyo lang po kung magkano mga ganitong painting, pati yung isa. Kasi ano niya eh, ang ganda at saka detail yung paggagawa and also yung parang yung heart ng gumawa nito is parang pinur niya dito para magawa yung ganitong masterpiece. Kasi, yan o, love. Uso yung sa Pinoy yung nagsusot ng ganitong t-shirt. Mayroong, parang I heart. Ganito, I heart Palawan, I heart Davao, I heart Cebu, I heart Boracay. Ito love naman. Siguro din na picture ito, may pandemic pa, nakamask pa si Totoy. So ayun, all in all, talaga siya. Maganda yung pagkagawa. Diba, yung skin tone, yung details ng shirts, kahoy. Ito yung gusto ko, yung kahoy. Ito yung gustuhan ko. Kasi maganda yung gawa ng kahoy. At ito, yung si Tutoy. Sino kayang kamukha? Kilala niyo ba to guys? Hindi. So, ayan. Ganda. Nakita talaga namin ito. Dito ako nasaktan. Parang ano kasi na napunit na. Pero okay pa naman siya. Display pa naman siya. Ginagawa pala ito 2022. Bago lang. May signature dito yung gumawa. Just ano naman. Pasal dyan naman guys sa bahay na kalat. Ito, feeling ko parang local lang gumawa nito. Parang kasi siya, parang simpleng strokes lang siya ng brush para magbuo ng yung dati, ito lang yung nakikita ko. Sabi ko, ito pulo. Pulo. Tapos, then ito naman, hindi ko siya nung una, hindi ko ma-visualize kung ano siya. Yung pala, tao siya, dalawa siyang tao, na parang, magkikis ba yan? Magkaharapan, diba? Kung makikita ninyo, yan, parang siya, tao siya, magkaharap. Mas puno, yung mga vines, mga sanga, yun yung parang connect. So, yan. Ganda siya pang mga pang aesthetic na design. Galing din ito kay Kuya. So, di ko alam sinong gumawa. Pero, feeling ko artist din.
So yung mga ganitong ano kasi design or style ng ano, ibang genre siya sa mga realistic painting katulad ng nauna. So ito naman yung isa. Hindi ko siya display kasi wala nang space. Although may space pa naman talaga pero di pa ako nakagawa ng sabitan. Ito feeling ko ang lakas ng butog ko na si Kuya Rab ang gumawa nito. Hindi ko alam kung bakit. Pero feeling ko siyang gumawa nito. Hindi niya man sinabi na siya. Pero feeling ko lang. Kasi feeling ko mahilig siya sa mga minimalist na design na painting. Ito minimal lang tawag dito. Minimalist. Style ng pag-paint. Madalas ito makikita nyo sa mga ano, sa mga coffee shop din talaga. Ayos ng ano, combination, shadow nung ano, blending, pag-blending. Daw pwede pa siya mapasmooth pero maayos yung blending niya. Okay. Ano siya, naganda siya sa mata pag tinignan. Ito, isa din to. Hindi ko siya mabasa eh. Pero pwede din siya ano, pang display. Feeling ko yung artist na gumawa nito talagang kaya niyang basahin. Siyempre, siya gumawa eh. Pero ako kahit artist ako, di ko siya mabasa. Di ko alam, baka doktor yung nagsulat. Pero ayan, ano din to, galing din to kala Kalinga Prab. May ganito din si D, pero di... Ah! Oy! Ay, ako na ano tayo dito, na bubuking. Bihira. So, ito, ginawa lang natin to kasi ng sabitan para mailagay natin dito. Ayan. So, si D meron ganito kulay pula yung kanya. Nasa kanya. So, ano yung pinaghatian na namin kasi syempre para ma-design niya din sa ano, since kami naman dalawa yung humingi kay Kalinga Prab. So yan nga po, nakita na ninyo yung mga painting na binigay sa atin ni Kuya Rab and sobrang nakaka-amaze din. Alam nyo, yung bawat painting na yon, kung makikita ninyo, is meron siyang kwento behind the yung painting, di ba? Kasi napapaisip din ako siguro na parang na-realize ko. Kaya siguro to na kay Kalinga Prab or kaya siguro to parang kung sakaling binili niya, sabihin natin binili niya or ginawa niya or ginawa, hindi ko din alam na baka siya yung gumawa pero nakita ko kasing signature iba siya, so siguro binili niya. So, siguro kaya niya binili yun is na-touch siya dun sa kwento nung painting kasi alam naman natin pagdating sa mga panambuhay, isa yung bata nagigib na tubig sa sapa, yung isa naman naghahakot ng uling, ng panggatong. So, yung heart ni Kalinga para pagdating sa mga ganyang uri ng pamumuhay, talagang weakness niya yun eh. Diba? So, kaya siguro nasa kanya yun or binili niya kasi tawag dito, nakita niya ng na parang nadurog siguro yung puso niya. Hindi kasi pag nakikita ng ganyan si Kalinga Prab sa totoong buhay, nakita niya ganyan, tutulungan niya. Diba? Kasi buhay ng Pilipino ngayon mahirap na din talaga. And madaming nagsasuffer sa kahirapan. So siguro sa iba't ibang rason 'yan. Pero hindi natin sila masisi. Or siguro yung magulang din natin masisi din kung bakit siguro walang trabaho, diba? Yung mga bata din natin masisi kung naghahanap buhay silang bata pa lang. Maybe it's because hindi sapat yung kinikita ng magulang nila, diba? Or baka may sakit yung mga magulang nila, hindi makapagtrabaho, so kailangan nilang maghanap buhay. So kaya ang daming scholar. Yan, isa sa mga rason ba't ang daming scholar ni Kalinga Prab kasi ayun, hindi kayang paaralin yung sarili ng mga bata. So kudos sa'yo, kuya, no?
And also, thank you so much. Sobrang na-appreciate ko po ito, yung mga painting na to. Hindi siya basta painting lang din sa akin. It means so much. Kumbaga, higit pa doon yung halaga nito sa painting lang na pang display. Ayun. And Kuya Rab, kung napapanood mo to, salamat sa'yo. And now ay ano yun? Kasi yung passion ko sa pag-paint nawala eh. Pagguhit, pagdo-drawing, gawa ng mga artworks. Parang ano yun siya eh, parang nawala na yung apoy. Hindi na ako masyadong gumagawa, nag-drawing. So, parang yung nakita ko to ulit at tinitigan ko, parang naalala ko yung mga alaala ko. Hindi, kasi dati po, ako po ay portrait, drawing, mamukha, sumasali sa poster making, comic strip, modular art, painting, tapos sumasali din po ako sa cartooning, editorial cartooning, sa journalism, and ayun po, dami na kami sana din, digital art, pixel art, gumagawa din po ako niyan, yung nauso na yung digital. Yan, hanggang sa ngayon na wala na, naglaos na kasi may AI na, kaya nang gawin ng AI lahat. And which is sad din kasi dati yun yung source of income ko, sideline lang, gumagawa ako ng digital artwork and nagpapagawa sa akin. Ngayon kasi kaya na lang sabihan, baka in-AI mo yan eh. Feeling ko ano lang yan eh, parang pinramp mo lang sa chat GPT, tapos ito na yung kinalabasan, tapos kumita ka na. Kasi ngayon parang yung AI ngayon medyo nag-evolve na. Dati mahalata mo na ano siya eh, parang edited lang talaga. Ngayon parang totoo na, ang dami nauto, ang dami naloloko. And ayun, thank you. Kung may nagustuhan po kayo sa mga painting na yon, comment nyo lang kung alin doon sa palagay nyo, ano yung magandang title dito, mga painting na yun. Kasi ako dati nagbabalak talaga akong gumawa ng magsimula ulit mag-paint. Simula naman nakita ko to, pero wala pang budget talaga na kasi to yun, daming paint and kailangan din ng oras. So ngayon medyo busy tayo din sa oras at tayo po ay sakal na. Tayo po ay may pamilya na rin. So ayun, thank you Lord kasi at least diba na may ganitong oras pa rin tayo kapag vlog, no, kahit pa paano. And also, thank you so much po sa lahat ng sumusuporta pa din despite the all disappointments na nangyayari. Thank you so much po sa nakikita ko, nagko-comment pa rin na nakita ko nandiyan pa rin yung suporta nila sa atin kahit sa kabila ng mga nangyayaring nakaraan. So, thank you so much po, and hanggang dito lang po yung vlog natin. Thank you. And Pong is doing great pa rin naman, healthy, tumataba. Ewan ko, tumataba ako, sadyang bilog lang yung mukha natin. Pero ayun po, God bless po, and lalo na po sa mga kababayan natin na nasa Iran, Israel, sa Middle East, na pinapag-pray po namin kayong lahat maging safe, maging ilayo sa anumang kapahamakan na alam niyo yun, kasi malapit yung kapahamakan sa inyo, pero pinapag-pray po namin na kayo doon, iligtas kayo, kasi hindi din biro yung pinagdadaanan po ninyo ngayong trauma. So we pray for you po sa lahat ng OFWs or kahit mga
ano na dyan, mga tawag dito, ano ang tawag sa ano, nakatira na doon, yan, kahit sa mga naging citizen na ng Iran, Israel, di ba, o sa mga papalibutan pa sa UAE, Dubai, di ba? So yan, hoping for the fast recovery ng bansa, and also yung mental health natin, diba? Kasi biro yung pinagdadaanan ninyo ngayon po, and sana matapos na agad bukas. Sana, we pray Lord, na sana sa lalong madaling panahon na ma-end na yung war, gera. Although sabi sa Bible kailangan mangyari yun, pero I pray na sana matapos na din para wala na masyadong buhay ang masira, mawala, diba? Ayun lang po. Thank you so much and God bless us always. Take care po. Bye bye po.